Meron po ba kayong karanasan na pinagtiwalaan nyo pero ginawa pa rin kayo ng hindi maganda? Ay, oo, madami. Paano po nangyari? Ano kasi, yung pinagkatiwala namin siya sa, sasabihin ko na ba? O, huwag nyo lang pangalanan. Wanted na nga yun. Wanted na ba? Pangalanan nyo na. Kinasuhan nyo pa. Kinasuhan nyo po? Oo. Paano po 4 nangyari? to 2 counts of tapa. Paano po nangyari? Sa payroll. Tapos meron siya isang ginamit na ATM. Ginamit niya. Hindi pala nagtuloy yung empleyado na yun. Tapos, yun ang ginagamit niya. Every payroll, kasi yung payroll namin nun, hindi pa yung... Yung tawag ERP doon, system? Oh, yung may system, Apo, di pa. apo. Ano-mano pa lang. Yun, nilalagay niya. Tapos yung bangko mismo, biro mo in 5 years yun. 5 years? Grabe. Hindi, 2 years o 3 years, ginagawa niyo yun. Nalaman lang nun, nung ang bangko mismo ang pumunta sa akin. At sinabi nga na, birthday ko pa nga eh. Sinabi sa akin, i-reveal yung bank. Sabi niya, ma'am, kilala mo ba to? Sabi niya, binigay pangalan. Hindi, wala akong ganyang pangalan na empleyado. At least kahit papano, kahit sa dami nila, alam ko, sa farm daw yan eh. Wala akong ganyang empleyado. Tapos sabi mo, empleyado niyo na. Kasi successive yung withdrawal ng ATM, 200,000, 250,000. Ang laki. Laki. Tanongin mo, magkano na dahil Magkano po? 20 million, mahigit. Grabe, no? Ganun po siya pinagkatiwalaan na hindi ko na-expect na gagawin. Ang ginamit niya, isang empleyado lang? Yes. Isang empleyado? Parang ghost employee, no? Yeah. Tapos yun, dinay-deposit, tapos i-withdrawin niya ng bangko. Pero bakit ang laki nung amount? Kung ano bang pinalitaw niya? Yung empleyado ba? Manager ba yun? Hindi, kasi yung parang sa Peru, siya lang papipirmahan sa akin yun. Opo. Akala ko okay na. Sa dami ng ginagawa nyo. Nag-audit, hindi rin nakita yun. Kung hindi pa sinabi ng bangko, baka hanggang ngayon tinitira pa rin niya yun. Pambihira. Grabe yun. Hindi, Sobrang tiwala.